Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Batuhin mo ng tinawag. Bakit sa dami ng atraso ni Rhoda sa'yo? Nakuha mo pa siyang tulungan. Yun din naman ang gusto ng Poong Nazareno na gawin ko. Magandang araw po sa lahat. Narito po ang pinakabangan na episode ng APG, ang Batang Quiapo. Dahil nasunugan itong si Rhoda at wala nga natira sa kanya. At dito nga siya napilitang tumira sa pamamahay ni Marsing dahil nakasangla naman sa kanya iyon. Ngunit nang malaman nga ni Marsing na nandoon nga itong si Rhoda, ay agad namang pinuntahan niya dito at pinaranas sa kanya ang mga niranas din ni Marsing nung nangungutang pa siya ni Rhoda. At dito nga pinamiyagay ni Marsing ang lahat ng kagamitan niya sa kanyang mga kapitbahay at wala nga natira itong si Rhoda kundi ang pamamahay nga ni Marsing dahil nakasangla sa kanya iyon. At hinubaran pa nga itong si Rhoda. At awang-awan si Rhoda sa kanyang sarili dahil dati ay mayaman siya, ngayon ay nagiging pulubi na. At samantala binisita naman si Rhoda ng mga dati niyang kakilala upang magbayad nga nito ng kanilang pag-uutang. Na makita nga itong si Rhoda ay naawa din sila nito kahit masungit at mataray nga itong si Rhoda. Ngunit mataas pa rin ang tingin ni Rhoda sa kanyang sarili at itinaboy niya ang kanyang mga kakilala noon at iniwan naman nila ang pagpag kung saan nga na kinuha nila sa basurahan. At wala namang ibang makain nga itong si Rhoda, kinain na lang niya ang mga tira-tirang pagkain dahil gutom na nga ito. At dito nga kinuha niya ang salamin at kinakausap ang kanyang sarili na kailangan niyang bumangon at maghanap ng hanap buhay para nga maihaw uli ang kanyang sarili at magiging mayaman. At dito nga lumabas itong si Rhoda sa Quiapo. Dahil nalalapit na ang piyesta ng Nazareno ay maraming pumupunta sa Quiapo at dito rin napansin itong si Rhoda na gumagala-gala at nang mamalimos ay nakita siya ng dating nangungutang sa kanya at nakasamaan ng loob. At dito nga binugbog itong si Rhoda at pinagtutulungan nila. Nang mapansin ito nila Tinding at ni Noy na nanghingi nga ng saklolo na ito nga lang si Rhoda ay binubugbog, ay dali-dali namang pumunta itong si Tinding at Noy at inawat nga nila at niligtas nga itong si Rhoda. At dito rin pinangaralan ni Tinding itong si Rhoda at binigyan din ng pagkain dahil alam nila na gutom na ito. At sinabihan pa ni Lola Tinding na kailangan na magdasal nga itong si Rhoda sa Poong Nazareno at baka magbabalik ang kanyang magandang buhay. At sinunod naman ni Rhoda ang payo dito ni Tinding at nagdasal nga siya sa loob ng simbahan at nanghingi ng tawad dito sa Poong Nazareno. At dahil nga ay mainit ang panahon at nanghihina nga itong si Rhoda ay nagpahinga muna siya sa gilid ng simbahan. At may dumadaan naman ang buong akala nila ay nagmamalimos itong si Rhoda kaya binibigyan ito ng mga pira. At hindi naman sana tatanggapin iyon ni Rhoda, ngunit nang nakita niya na dumadami ang nagbibigay, ay napag-isip ito na ito na lang ang kanyang gawing negosyo. Samantala, nagpunta naman itong mag-asawang si Marsing at Nita sa Quiapo at pinagkaguluhan nga ng mga kapitbahay nila at mga kakilala nito dahil nagpapautang nga itong si Marsing. At napansin iyon ni Rhoda kaya nilapitan niya at dito din siya ay nagkikiusap kay Marsing na mangungutang. At sinabi naman ni Marsing na kung gagawin ni Rhoda na lumuhod at halikan ang kanyang paa ay papibigyan niya ito. At ginawa naman ni Rhoda ang paghalik dito sa paanan ni Marsing. Samantala, dahil nalapit na nga ang piyesta ng Quiapo ay pupunta din ang mag-anak na sina Don Ramon Montenegro at Don Julio sa kapiyastahan ng Nazareno dahil ito nga daw anibersaryo ng pagkalaya ni Don Ramon sa Bilibid. Sa kabilang banda, tinawagan naman ni Olga itong si
Warden Balatugan at sinabi nito na kailangan niya itong si Tanggol at kailangang matudas na niya ito. At di naasahan ay nasa likuran pala itong si Namokang at ang mga kaibigan niya at narinig naman ni Bokang ang kanilang pag-uusap. Dito na kaya mabubuking itong si Olga na siya ang may kagagawan sa pagpahirap dito ni Tanggol sa loob ng bilibid at sasabihin kaya nito ni Mokang kay Don Ramon Montenegro ang kanyang narinig. Kaya abangan po natin ang susunod na kabanata dito lang sa APG Ang Batang Quiapo. If you like this story, please subscribe, like, and share at bell na din po ang notification para sa sunod na aking mga upload ay manotify po kayo. Maraming salamat at God bless po.